ecosystem, what is the importance of ecosystem, and what is each functions or the components of ecosystem. So just relax and learn about ecosystem. Enjoy! Puno ng basura na kakalat, mapaplastic man hindi. A few moments later. Ba't ang daming kalat? Alam niyo ba, nakakasira yan sa ating ecosystem. Ha? Ecosystem? Alam niyo ba, ang ecosystem defined as a community, life form, o buhay na organismo o di buhay na bagay sa ating kapaligiran. Tulad ng hangin, tubig, at lupang mineral. Ano ang koneksyon ng basura sa ecosystem? Ang pagkakalat ng basura at pagsunog nito ay nakakasira sa ecosystem. Tatlo sa mga sanhi ito ay ang matinding pagbaha, pagkasira ng mga puno, at pagkatuyo ng mga lupain na naging sanhi ng unti-unting pagkasira ng lahat. Ha? Nasaan ako? Hi! Ako nga pala si Lillian. Alam mo ba, nandito ka sa forest? Forest? Halika at ipapaliwanag ko sa iyo kung ano bang forest. Ang forest ay isang ecosystem kung saan makita ang mga malaking puno, mga iba't ibang uri ng mga hayop at mga halaman. Dito rin makikita ang mga likas na yaman o mga minerals. Isa sa pinakamagandang gawain ito ay ang pagbibigay ng malinis na hangin o oxygen na ating nalalanghap. Wala si Lilin, tara puntahan natin. Tara. Walang pala Lilin, kanina pa kita hinahanap. Uy, Sandrina, ikaw pala yan. Pinapaliwanag ko lang kay Jamel kung anong forest. Ay ito ay ecosystem. Jamel, na ang ecosystem ay may dalawang components, ang abiotic at biotic. At ang abiotic ay tumutukoy ito sa mga all living things at saka ang biotic ay tumutukoy ito sa non-living things. At connected lahat sila sa ecosystem. Biosphere! Bio is about life. Ang biosphere ay ang kabuuan na nasa sakupan ng mga organismong namumuhay sa daigdig. Jamil, gising na. Nandito siya. Kung Chilin, una na ganito ko tungkol sa ecosystem. Ecosystem. Oo, may alam ka rin ba tungkol doon? Siyempre naman. Bawat organismo sa ecosystem ay may mga tungkulin na kapatupad nito. Isa itong kritikal na tungkulin sa pagpapatupad ng buhay sa mundo. Ang ecosystem ay may halos na sistematiko at walang kamali-mali na gumagana na mekanismo na sinisiyasat ang buhay ng buhay na bagay. Ang Philippine forest ay may iba't ibang uri at ito ay ang mangrove forest, beech forest,
Mulabi Forest, Dipterocarp Forest, Pine Forest, at ang huli ay Mossy Forest. Gusto niyo ba malaman kung ano-ano ang mga katangian nito? Mangrove Forest ay makikita sa tubig, are rich in biodiversity, providing a habitat for wide varieties of animals and plant species. Ang pangalawa ay ang beach forest. Ang beach forest is a form of a narrow strip woodland along sandy and gravelly beaches of sea coast, o ang makikita ang mga lalaking puno sa tabi ng dagat. Up thoroughly 2/3 of the total forest cover. Makikita ito sa mga lugar na matataas ang elevations. Forest naman, o tinatawag itong tropical lower montane rainforest. It consists of only one genus called Pinus. Forest is a limestone forest in Philippines. Ay tinatawag na lower montane rainforest. Ang Mossy Forest naman, kung saan ito ang panghuling uri ng forest, ay tinatawag ding upper montane rainforest. It occurs on mountain about 1,000 meters elevations with the upper limits varying depending on the locality and height of the mountain. Iilan lamang ito sa mga parte ng ecosystem. Halos lahat ng bagay na nakaapak sa mundo ay bahagi ng ecosystem. Mapa sa lupa man o sa himpapawid ay may ecosystem na madadatnan. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ecosystem. Hanggang dito na lang at maraming salamat.